Diba? Sila nga, TNC nga. Naulit yung fake gagi. Ngayon nga kapatid ay usap-usapan nga itong mga post nitong ang Niyawi. Patungkol nga yan dito sa kanyang nakalaban na TLPH na dati niyang kuponan. Na kung saan kapatid, 2 beses nga binalagbag nitong ang TNC, itong ang TLPH sa pagkakataon na ito. Ito na nga ba ang tunay na season ng TNC Pro Team next season kapatid? Na kung saan pangbalagbagan na nga ba talaga itong line-up nitong Niliyawi? Wolf, nasa Onyx Indo na bilang analyst. Lalakas na nga ba itong Onyx ID sa mga susunod na international tournament ng Mobile Legends? CEO ng Twisted Minds may real talk dito nga yan sa Indo at ibang region ng MLBB. Bakit nga ba Pinas ang kanilang napili? Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay usap-usapan itong ang performance ngayon ng TNC Pro Team. Syempre, nakinabibilangan nga nitong Niyawi na isa nga sa ating sinusubaybayan dito nga sa susunod na season. Na kung saan alam naman natin kapatid na itong ang sila Yawi ay panay BP na nga ngayon dito sa kanilang social media account. Na kung titingnan, dito nga ay ating nakikita kung sino yung mga nakakalaban nitong ang nila Yawi dito nga sa kanilang pag-RG. Tulad nga ng sinasabi ko nung nakaraan kapatid, hindi nga may iwasan na magtapat nga ang mga pro player or pro team nga natin dito nga sa MPL dito sa rank game. Dahil maaga pa lamang ay nagpa-practice at nag-iensayo na nga ang mga ito kapatid. Kumbaga kapag walang scrims, dito nga sila sa RG nagbabatak. At finally, muli ngang nagtapat ito nga sila Yawi at itong kupunan ng TLPH na ating ang nakikita kapatid na pwedeng maging ka-rival nga ng TNC sa susunod na season dahil nga yan dito kay Yawi. At tunay na napakain talaga ng susunod na season kapatid, lalo na't ngayon ay panay BP nga itong si Yawi dito nga sa dati niyang kupunan na TLPH. Kung ating matatandaan kapatid, dating miyembro ng TLPH ito nga si Yawi. Pero since nang dahil nga kay JP, yun nga yung dahilan kung bakit nabangko nga itong si Yawi kahit napakahusay nga nito. At nang dahil dyan, lumipat nga itong si Yawi dito sa Indo. Pero ang kanyang napuntahan ay TL Indo naman, na kung saan nakalaro naman itong si Yawi ng buong season. Pero halos isang season lamang yon. Pagkatapos nun, si Yawi nga ay tuluyan ng binangko na kung titingnan, hindi nga deserve ni Yawi ang mabangko dito nga sa TLID. At finally, nakabalik nga itong si Yawi dito sa Pinas sa tulong nito nga ni Boss Dogs. Kaya nga napunta siya ngayon dito nga sa TNC. Kaya naman, yung pagiganti nga ni Yawi sa kanyang dating kupunan kapatid, magaganap na nga yan sa susunod na season. Noong mga nakaraan, aminado pa nga tayo na medyo nahihirapan itong TNC dahil palagi na lamang silang nabibipi ng kanilang mga kalaban. Kahit nga nung nakaraan, nang makalaban nga ng TLPH itong ang sila Yawi, abay hindi nga umubra itong ang sila Yawi sa pagkakataon na ito. Pero ibang usapan na nga ngayon kapatid. Base nga sa mga posting ngayon ni Yawi, nakakatalo na nga sila ng mga malalakas na kupunan dito nga sa RG. Kagaya na lamang ng kanyang dating kupunan na TLPH at 2 beses
beses nga nila ito binalagbag sa pagkakataon na ito. Kaya ang malaking katanungan nga rito kapatid ay kung magtutuloy-tuloy na nga ba yung magandang performance nitong ang nila Yawi sa TNC o pang RG lamang sila pero pagsapit ng MPL ay mangongolelat at magiging top 8 secured na naman ang mga ito. Malalaman natin yan sa susunod na season. Tandaan natin, rank game lang yan. Hindi nga yan yung basihan para masabi na ang koponan ng TNC ay lumakas na talaga. Maraming factor. Kapag MPL na nga ang pinag-uusapan, nandiyan nga yung drafting, nandiyan yung mga game style ng mga players ng TNC. Kung sa RG malakas sila, paano na lang dito sa MPL? Malalaman natin kung tuluyan na nga bang lumakas itong sila Yawi at dito natin masasabi na team to beat itong TNC sa susunod na season. Bukod nga dyan kapatid, may post din itong ang si Sanford na kung saan nakabawi naman sila ng isang beses dito nga sa TNC at hindi nga nila yan pinaobra sa pagkakataon na ito. Pero kung ating makikita, medyo nakakasabay-sabay na rin kahit papaano ang TNC base nga yan sa kanilang mga RG. Sa pagpapatuloy nga kapatid, usap-usapan din na itong ang dating coach ng TNC Pro Team na si Coach Wolf ay napunta na nga doon sa Indonesia. Si Coach Wolf nga kapatid ay magsisilbing analyst ng Onyx ID, which is good choice nga yan dito sa Onyx ID, lalo na't ang pagiging analyst naman talaga yung pinakaporte nga nitong ni Coach Wolf at hindi nga ang pagko-coach, dahil lang mabigyan nga ng tsansa itong si Coach Wolf nung nakaraan sa TNC Pro Team ni isang beses ay hindi nga siya nanalo dito nga sa TNC, dahilan kung bakit 1 season lang ang tinagal nga nitong ni Coach Wolf sa TNC Pro Team. Parehas na parehas nga nung nangyari dito nga kay Coach Yeb noon dito nga sa MPL noong Signal Ultra nga ang koponan nitong ang ni Coach Yeb. Ni isang beses ay nabigo nga ang mga ito na manalo sa MPL kaya agad ding natanggal ang Signal Ultra dito nga sa MPL pagsapit ng MPL Season 7. Kumbaga ngayon ay nagsama na nga sila kapatid, pero syempre noon pa yon na kung saan iba na nga ang kanilang lupit ngayon sa pagmamanage nga ng koponan dito nga sa MPL. Kaya magandang pangitain nga yan dito sa Onyx Indo kapatid na itong si Coach Yeb at itong ang si Coach Wolf ay magkasama na. Pero sa kasulukuyan itong si Coach Yeb ay Vice President ng Onyx Esports at wala nga dito sa coaching staff. Pero syempre alam naman natin kahit papaano ay makakatulong pa rin pagdating nga sa mga ideya itong ang si Coach Yeb. Anyways, pwede namang ibaba itong si Coach Yeb para maibalik nga sa pagiging head coach ng Onyx. Depende nga yan kapatid sa magiging performance ng Onyx Indonesia dito nga sa susunod na season, na kung saan nung nakaraan nga kapatid yun yung pinaka worst season ng Onyx ID. Hindi man lang umabot dito nga sa Grand Finals dahilan kung bakit maaga nga silang nagpaalam at hindi nga sila naging representative ng Indo para dito sa World Tournament ng Mobile Legends. Abangan nga natin itong improve na Onyx ID next season kapatid. Bukod nga dyan, ngayon din ay usap-usapan itong pagpasok ng dalawang malalaking organization dito nga yan sa MPL PH. Finally, official na nga at may announcement na nga itong MPL PH patungkol sa bagay na yan. Pumasok na nga itong Team Falcons kapatid, pati na rin itong koponan ng Twisted Minds. Sa katunayan pa nga niyan ay na-interview nga itong CEO ng Twisted Minds kapatid, na kung saan dito nga ay sinabi ng CEO ng Twisted Minds na pinili nila ang Pinas dahil nandito nga ang malaking opportunity. Kumbaga ito raw ang
pinakamalakas na region sa buong mundo. Yung tipong kada international tournament nga kapatid ay nakikita ng CEO ng Twisted Minds na palagi na lang daw may PH team dito nga sa Grand Finals. Kaya naman yan daw ang kanilang ang pinili at nagsorry pa nga ito dito sa Indo at ibang region dahil real talk lamang ang kanyang sinabi na Pinas nga ang malakas sa larangan ng MLBB. Kaya naman asahan natin kapatid na sa mga susunod pang season kung maging successful man ang Twisted Minds at itong Team Falcons, baka magsipasukan na talaga yung mga malalaking organization dito nga sa MPL at yan nga kapatid ang ating aabangan. So kapatid, ano ang reaksyon mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.